Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Babala ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa 2028 presidential election at kay Sara Duterte. Isang matinding babala ang ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng darating na 2028 presidential election. Ayon sa kanya, mayroong matinding panganib na naghihintay sa bansa sakaling manalo si Sara Duterte bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Trillanes, ang pagkapangulo ni Sara ay maaaring hindi lamang pag-uulit, kundi paglalapa ng mga nakita natin noong panahon ng kanyang ama. Inilarawan niya si Sara bilang katulad ng kanyang ama, ngunit maaaring mas malala pa. Naniniwala rin si Trillanes na may psychological na issue at hindi matatag ang pag-iisip ni Sara. Ayon pa sa kanya, posibleng muling lumakas ang operasyon ng mga drug lords, pogo operators, at iba pang iligal na negosyo. Dahil dito, ay sinabi ni Trillanes na kailangang magkaisa ang oposisyon ng maaga. Ayon sa kanya, kung magkakawatak-watak ang mga ito, ay maaaring manalo si Sara. Halika't panoorin natin ang mga pahayag na ito ni dating Senador Antonio Trillanes. In terms of corruption and abuses, kapag si Sara maupo sa bansa? Alam niyo po, yan yung palagi kong inilalabas po. No? I want everybody to imagine and visualize a Sara Duterte presidency. Kung ano yung naging sistema noon, pasok yung mga pogo, yung West Philippine Sea, pababayaan sa China, papasok dito yung illegal na droga, Toneto na lada, pumasok noon. Tapos, patayan, muli, yung media, iaharas pagka magbigay ka ng negative na article, ipe-pressure yung mga may-ari na insider sesantihin ka o patahimikin ka. Tapos, ano pa ba? Yung civil society, tinatakot. Ganyan lahat yan, babalik yan. Nakita nyo yung video ni Sara. Nakita nyo, napupugutan niya yung ulo ng presidente. Nag-hire siya ng assassin. Imagine niyo kung hawak niyan yung presidential powers. Dapat kilabutan ka. At isa pa lang yun. Under Sara Duterte presidency, ang Speaker of the House niyan, si Pulong. Nakita niyo yung video ni Pulong na nagsasaksak ng bugaw? Gagawin yung Speaker of the House yan. O ngayon, si Baste. Nakita niyo naman si Baste, pabanjing-banjing lang. Cabinet, ano yan? Secretary yan. Malamang DILG. Tapos, sunod-sunod na yan. 2034, si Pulong na yung presidente mo. 2040, Baste na yung presidente mo. 2046, baka si Kitty na. So, yan yun. Kaya nga, itong impeachment, pagkakataon ito na makilala ng mga Pilipino kung sino ba talaga si Sara Duterte. Pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera ng mga nila Sara at ni Mans Carpio, tapos makikita nila yung cheque na ibinibigay sa kanila ng isang drug lord while she was mayor, no? 2011 to 2013. Manager's check kasi ito nakapangalan sa kanya. So, every 6 months, binibigyan sila ng dividendo bawat miyembro ng pamilya. Ito mga to, nakalap na namin to since 2016. Sinasabi na namin sa mga Pilipino, na humaling sila dun kay Duterte, sinubukan nila. Ayun, nagka-leche-leche yung buhay ng Pilipinas. And hindi ko pa pala na-mention yung pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Binigay ni Pinoy yung Pilipinas in a very good economic shape. May surplus pa ng 1 trillion pesos. Pagdating ni Duterte, binangkarote niya. Di ba? Kasi kaliwat kanan na corruption yung nangyari nun. So, ito ang kakaharapin ng ating bansa kung sila ang maupo. Yan po.